Bago ako na-shift sa Spirulina Filipina, iba't ibang produktong ginagamit ko na Spirulina until I found the true product. Magandang gabi sa ating lahat. Ako si Roy. Ako ay isang masugid na gumagamit ng Spirulina. Sa aking trabaho, kailangan mo ng power. At sa dami ng ginagawa ko, kailangan sa umaga pa lang ay malakas ka na. Every day, I need to be on the go. First thing in the morning, I take Spirulina Filipina. Dati-rate, iba't ibang multivitamins at tinitake ko until I met Spirulina Filipina at napuntahan ko ang pinakamalaking Spirulina farm sa buong Pilipinas, somewhere in Zambales. Made in the Philippines, I've been using this for a long time now. Spirulina Filipina is the best. Subukan natin. Spirulina po ay naging prestigious nowadays because of our modern foods, also because of our modern lifestyle. Actually, Spirulina is a completely natural, powerful, wide-ranging, diverse group of nutrients na makapagbibigay ng tama at balancing nutrition sa ating katawan. Ang mga mineral at vitamina po ng Spirulina ay mga biochelated. Sila ay balot ng mga amino acids para sa mabilis ng assimilation sa ating katawan. It contains more than 100 synergistic nutrients, nature's richest and most complete source of total organic nutrition. But not all Spirulina in the market are the same. Yung iba doon, yung ina-expect natin na mga sustansya na makukuha ay halos extracted na ang mga sustansya. At yung iba naman ay may mga halo na pong mga chemicals or mga binders kaya hirap tunawin. If you want a maximum po na sustansya na galing sa Spirulina, piliin po ninyo ang Nanosci Spirulina Filipina. Ang brand po na ito ay halos 2 dekada na hanggang ngayon ay nananatili pa rin ito sa merkado. Ang Nanosci Spirulina Filipina brand po ay palagi at hanggang ngayon ay nakapreserve pa rin ang kanilang mga sustansya at wala itong halong chemicals. Tayo po mismo ang nagpa-farm ng mga Spirulina dito sa Pilipinas. For your loved ones at para sa inyo, choose this brand. It is still effective, safe, and fit for human consumption. Hello, my name is Joseph Guardano. I am from the U.S. I am here in the Philippines on a missions trip. When I first come to the Philippines, I got a very bad cough because of the change in weather and atmosphere. Until I came across Viromed. It's an antiviral supplement. It's very good and it has helped my cough very much. I just take it like this, take a few drops. It soothes the throat, it's very good, and it's very healthy. Try Viromed, your antiviral defense. Ako ng COVID. Feeling ko talaga doon, mamamatay na eh. Nagpatak ako ng 8. Hindi lumabot ng mga 10 minutes eh. Lumabas na ngayon yung plema. Ako pala si Captain Galera, may-ari ng Polaris Center, training center ng mga seaman. Around December 2020, dumating yung time na tinamaan ako ng COVID. So umabot yung sa hindi ako makahinga, kung makapagsalita, wala na, hindi na makapagsalita. Ngongo na eh. That time talagang feeling ko talaga doon, mamamatay na eh. Ang nangyari, nag-take ako nitong Viromed na to, nagpatak ako ng 8. Siguro hindi lumabot ng mga 10 minutes eh. Lumabas na ngayon yung plema. Yun ang nagbabarado sa paghinga ko. Kaya nagmula noon, tinuloy-tuloy ko na, siguro mga after 6 hours, dahil tinuloy ko to every 2 hours, nawala na siya. Kaya nagmula noon, pinagamit ko ng asawa ko at yung 2 anak ko. At mula noon hanggang ngayon, dahil inaraw-araw namin, hindi kami nagkakasakit. Walang masama, subukan ito. Araw-arawin nyo na. Total, magandang benepisyo sa katawan. Viromed. There are 3 principles that must be understood sa nutrition. Number 1, we have stored nutrients or yung mga fat-soluble nutrients na naka-store sa ating mga tissues at saka sa ating bone marrow. Second principle, we have imported nutrients. Ito yung mga vitamin C, B vitamins, minerals, and enzymes. Third principle, ang ating pong katawan ay palaging nasa survival mode. We have inside our body a survival machine. Yun po ang ating
puso. The heart will do everything in its power to keep itself working and to keep us alive. Dahil ang puso po ang siyang pinakahuling sumusurrender sa katawan ng tao bago ito mag-flatline. As a survival machine, nangangailangan po ito ng tamang sustansya para sa kanyang pag-function. What if we do not have enough stored nutrients or we do not have enough imported nutrients? What will happen to our heart? Halimbawa po, we have a vitamin A na nakain which is actually good para sa kaliwanagan ng ating paningin. What will happen is our heart will take that vitamin A for its function dahil mas importante siya as our survival machine kaysa sa kaliwanagan ng ating mga mata. Ganoon din, example is the vitamin E that is actually good for your skin when it's synthesized to collagen. This vitamin E will be directed to our heart because mas importante ang kanyang function kaysa sa kagandahan ng ating balat. Kapag halimbawa ang mga sustansya ay hindi na sapat ang naipapasok natin sa ating katawan, yung mga ibang functions o yung mga ibang organs na nangangailangan ng sustansya, mawawalan sila lalo dahil kukuhanin lahat yun ng ating puso. Again, our heart is our survival machine. Kaya ano naman ngayon, kung malabo ang mata natin o pulubot ang ating balat, buhay naman tayo. When these nutrients are no longer enough sa mahabang panahon, ang isang tao ay buhay pero mayroon siyang sakit na diabetes, or yung isang tao ay buhay pero mayroon siyang sakit na lung diseases or mga heart diseases. You are alive but you look older than your age. You are alive but you are crazy because the nutrients that is intended for your brain will also be taken by your heart. Or you are alive but you have cancer. It cannot do much when these nutrients are not enough to fulfill its function. It will do the last thing for you. Keep you alive, but always sick. We can't win a war on an empty stomach. Why don't you feed your heart with Nanosci Spirulina Filipina? This product is a completely natural, powerful, wide-ranging, diverse group of nutrients na magbibigay ng tama at balancing sustansya para sa iyong katawan at sa iyong puso. It is a full pack of nutrients. This is good for you and for your heart. Nanosci Spirulina Filipina. Joys will never abide. Nobody knows what it means.
wonderful Savior is Jesus my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see.
Jesus fight, must shine like a beacon of love. In the night, we will carry the torch. We will lift up the flame. We will march through the darkness with the light of His name, till the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. There's no need for failure, there's no need for fear, for the Lord goes before us to make our path clear. And shine in the
Hello, good morning po sa lahat. Happy Friday po. At muli ay salamat sa Panginoon ay tayo ay nakapag-ere ngayong Friday. Happy weekend, Doc Julie. Good Good morning. morning. Oo, good morning din po sa ating lahat at nagpapasalamat ako sa Panginoon. Humahabol pa rin. Yes. Anyway, masayang umaga po sa inyong lahat at batiin ko na ang mga taga-North, South East, and West corners ng ating simbahan. Good morning. At sa lahat ng aming masugid na taga-subaybay, hindi mo natin makita kung sino-sino. Ikaw na bahala magbate, Doc. batiin ko na agad-agad. Ma'am Gemma Crampatantas, Ma'am Sandra Bergancia, Ma'am Mayete Gaspi, Ma'am Pe Mahor, Ma'am Yang Laurena, Ma'am Jenny Balbuena Gaang, Good morning po. Ma'am Jessica Mendoza, Ma'am Hi, Helen Ma'am Jet. Kapundan, oo. Ma'am Yan. Judith Palaba Espanyol, Ma'am Jeneline Manday, hello, morning ma'am. Ma'am Estela Islawan, at Ayan. Monica Paneta, at Lynn Villegas, Ma'am Cecil Ampig, Joji Lacson, Ma'am Gretchen Bamsit, Ma'am Belia Quiñones, Ma'am Linda Yan. Quiñones, Ma'am Maylene Cusare, at yun na lang ang Yun ano lang ko. muna. Oh. Sa ngayon kasi, alam namin medyo late na kami dahil sa mga technical problems. But still, kami ay umiere pa rin para makapaghatid sa inyo ng halagang impormasyon patungkol sa sustainable, healthy lifestyle. Ito lang yung karugtong nung last week natin Oo. na Sige, diniscuss. umpisahan Okay. na natin. Umpisahan na kasi para meron tayong ma-pick up. Okay. So, last week po, tayo ay nag-discuss ng, I think, 4, no? Doc, no, ng Apat ating na yun. natalakay last week. So, paano magkakaroon ng healthy lifestyle yung tayo bilang human na kasi ba merong iba namin ginagawa na mga lifestyle na hindi sustainable. Merong panandalian lang, merong seasonal lang. Ito naman is kung paano i-sustain for a long period of time. Okay? So yan, meron tayong actually 9 to. So we've discussed na yung last week, yung pang-apat, yung rest and distress. Okay, so next doon, pang-5 natin, di ba meron tayong tinatawag na mga journey to your weight loss, ganyan. May tinatawag na journey to your exercise, kung paano mo siya maintain, ganyan. Journey rin sa mga pagkukwit ng mga vices, 'di ba? May mga ganun kanya-kanya tayong health journey. So ito, paano mo siya gagawin? One of the tips na paano mo siya magagawa ng maging successful ka. So pang-5 doon, be kind to yourself on your health journey. Yan, behavior change and creating healthier habits is never simple. Siyempre, 'di ba? Bago siya maging habit, matagal di ba? It will take time bago mo maging habit na hindi ka na kumakain ng mga, alam mo na, ng mga unhealthy. Bago mo maging habit na nag-exercise ka na, it will take time. Okay? Giving ourselves only two options, success or failure, dalawa lang naman yan. Contradicts the reality of what behavior change and life in general is like. If you didn't meet your goals today, halimbawa, nag-fail ka today, try again tomorrow. Huwag kang mag-guilty. Kasi hindi po naman ginagawa yung best mo eh. Kasi merong iba dyan, isang linggo lang nag-try, sumuko na, di ba? Yung walang nangyari ng isang linggo, sumuko na, di ba? So, ganun, try and try lang. This way, yes. Yung ipapasok natin yung focus tayo dun sa ano Yes, man yung goal tama, natin. oo. Naka-focus tayo. Huwag tayo agad-agad Oo. mag-give up. Yes, oo naman, tama yun. Oo. Kasi iba-iba tayo ng pacing eh. Merong iba, mabilis talaga maka-achieve ng goal. Merong iba, 1 week pa lang, meron ng result, di ba? Meron namang iba, inaabot na ng 6 months, wala pa. Pero baka naman kasi talaga may problem doon sa ginagawa, di ba? May ganon, di ba? Iba-iba yan. Depende yan sa atin. This way, you're not bad or good, a failure or a success. You're simply on a journey.
Pag sinabi bang journey, ano ba yung ibig sabihin ng journey? Yung parang Pag, tinatahak oo, natin isang yung paglalakbay. oo. Talagang ang lalim, you know? Paglalakbay, naglalakbay ka sa isang landasin na meron kang pupuntahan, di ba? Kasi pag sinabing wala kang goal, hindi journey yun. Wala kang, kumbaga parang wala-wala lang. Kasi wala kang goal eh. So, you are on a journey. So, namnamin mo yung journey na yan. Okay? So, wag kang maging harsh sa sarili mo. Wag kang masyadong i-pressure yung sarili mo na kailangan sa date na to, sexy na ako eh, mga ganun eh. 'Di ba? May kita mo na lang yan, ma-realize mo na lang yan na, uy, parang nag-iiba na, 'di ba? Hindi mo napapansin, ganyan. Or baka naman ibang tao pa yung nakakapansin, hindi mo lang alam. Ayan, 'di ba? So next, yan, when it comes to healthy lifestyle, isipin mo yung progress, not perfection. Okay? Wag kang masyadong isipin na talagang perfect ka or gusto mo lahat okay. So, kailangan meron kang ganyan. So, meron kang talagang sinusunod na schedule na, kasi pag wala kang plano, wala kang mangyayari, di ba, Dok? So, Oo. yan. Gawin natin ito na talagang, yung talagang merong progression. Hindi yung nag-fail ka, nag-stop ka na. So, kailangan dire-diretso. Kung sa exercise yan, so, pag na-miss mo yung workout mo today, so meron naman bukas, dire-diretso lang. Okay? So, wag tayong ma-depress or talagang mawala ng pag-asa. Okay? Tsaka depende nga yan sa sa goal mo rin or sa sarili mo din kung ano ba talaga yung gusto mong ma-achieve. Kasi mayroong iba karamihan sa atin, gumagawa ng goal pero short term. So short term lang din yung pasensya nila para dun sa pag-achieve ng goal, di ba? At saka kung kailangan mong mag-seek ng help or ng guidance ng professional, so gawin mo siya. Huwag mo siyang gawin on your own, lalo kung alam mo namang hindi mo talaga kaya. Di ba? So yun. Okay. And consistency is the key for long-term success. Ayan. Be consistent. I think sa lahat naman siguro ng bagay to, Dok, no? Hindi lang sa ating health, pati sa ating spiritual, I think, di ba? Consistent. Tsaka para na ma-meet natin yung goal, kailangan Oo. maging consistent Yes. tayo. Consistent saan? Di ba? Whether you want to exercise more frequently, add more vegetable to your day, or start a meditation practice, the best route to take is to commit to adding small tweaks into your lifestyle that, if done consistently, will eventually become a habit. 'Di ba? So, once this habit is formed, add another tweak to your routine. 'Di ba? Pag na-develop na yung habit mo, uy, nagawa ko na yung hindi na ako nag-milk tea. Ganyan. Hindi na ako yung talagang, alam mo yun, yung talagang high sugar na mga diet. Pag nagawa mo na yan, hanggang sa maging habit mo na yan, di ba? Try to add another. Halimbawa, kung nag-give up mo na yung milk tea, so ano yung next na i-give up ko? Di ba? Next na give up ko yung katamaran ko. Mag-exercise na ako. Di ba? Mga starchy naman na Oo. Oo, yun. Tama, tama. Kasi ikaw nakakaalam kung ano yung nagpasira ng health mo. Ikaw nakakaalam yan, di ba? Ikaw nakakaalam kung bakit ka tumaba, di ba? Kung bakit ka, yun. So, once na nagawa mo na yung first na yun, yung next mo naman, progress ka na. Siguro kailangan sabayan ko na ng exercise to, di ba? Yung mga ganun ba? So, yun, yung isa sa mga sa atin kailangan gawin, consistent tayo sa paggawa ng changes. Okay? Huwag maging consistent sa pagiging tamad. Huwag maging consistent na walang ginagawa, di ba? So, consistency for long-term success. Okay? Di ba, Dok? Nakaka-relate ka sa ganyan, di ba? relate ako dyan, Kahit oo. ako naman, relate na relate. Di ba? Kasi, kumbaga, yung step by step talaga siya, hindi mo pwedeng sabihin na bibiglain. So, at first, yung talagang hirap na hirap kang gawin, tapos nagawa mo bigla. Aba, kumbaga achievement yun, di ba? Achievement yun na babangon ka sa umaga para talagang
magawa mo yung dapat mong gawin. 'Di ba? Sabi ko nga rin yung last week na diniscuss ko, pag dumating sa'yo yung time na hirap kang bumangon para mag-exercise, yun daw pala yung dapat na mas lalo mong gawin yung exercise. Kasi kapag nagpatalo ka na daw, wala na, dire-diretso na yan. Paano na yung goal mo, di ba? Maiiba na naman yung Yes, yun. oo. Lalo na kung talagang naglo-lose ka na ng konting weight, nakikita mo na siya physically, talagang mo-motivate ka dapat eh. Huwag kang magpatalo sa katamaran. Kumbaga sa huwag kang magpatalo sa temptation. Ganun. Di Lalo ba, na Doc? kung na-achieve mo na eh. Oo, Ang mahirap oo. yung na-achieve mo na, parang, ay, okay na Oo, ako. tapos tumigil ka bigla, Balikan na di ba? naman. Oo. So, kailangan natin ay consistent. Di ba? Kasi di ba, ang goal natin is to maintain and sustain the healthy lifestyle. Hindi lang yung 6 months ka lang naging healthy, di ba? After that, ay okay na, sexy na ako ulit. Okay na, kakainin ko na ulit yung yung mga nagpataba. No? So, hindi ganon. Okay? So, it should be for long term. Okay? Practice accountability. We're more successful if we have to report to someone on our progress. Yung meron kang pinapagsabihan na, uy, ganito, ganito, di ba? Parang sinishare mo sa asawa mo, sa friend mo, sa kung sino man yan na uy, naka-achieve ako ng goal ko, di ba? Na ano ko na, parang ako, Doc, di ba? I'm happy to share na, uy, ito na yung na-lose kong weight, di ba? Ganyan. So, para yung person na sasabihan mo nun, ma-motivate din sila. Di ba? Na, uy, kaya ko rin pala, kaya ko din siguro yan, di ba? Na hindi naman yung sinarili mo lang yung success mo. So, meron ding factor yung sinashare mo sa other, especially sa mga loved ones mo na nakakailangan din ng ganong healthy lifestyle. I-share mo siya. Saka parang sa atin, hindi natin maalis yung kung naging maganda sa atin, Oo naman. Yes. i-share natin. Yes. Parang automatic na, uy, ito yung na-achieve Oo, ko. ganito. Ito yung ginawa ko, kaya ko siya na-achieve. Tapos, Oo. di ba sobra, naging blessing ka pa sa kapwa mo. Oo. Hindi tayo maramot. Oo. Hindi tayo, Oo. ay, hindi ko i-share to. Ako lang Oo. dapat. Ganyan. Pag binati ka nung, uy, laki na ng pinayat mo, di ba? Ganyan. Sabi nila, ano ginawa mo, di ba? Siyempre, positively, magre-respond ka na, ito yung ginawa ko. Ganyan. So, ganoon, Doc, di Though ba? minsan, sasabihin ng iba, ikaw sa'yo madali eh. Ay, hindi. Sa akin Oo. na mahirap. Pero at least, nakita Mm-mm. mo na Oo. meron palang gano'n na pwedeng Kasi umano ka hindi pa. mo lang Oo. alam, actually, hindi mo alam Hindi kung mo ano pa yung ginagawa. Oo, tsaka yung taong yan na naka-achieve ng goal, may pinagdaanan niyang talagang nag-decide siya na gawin to Oo. bago na narating yan. So, yun nga yung sinasabing journey. Journey, oo. Di ba? So, lahat tayo may ganyan. So, kailangan, yun, pag meron tayong na-achieve, i-share mo yan, yung progress mo. O ganito, nakalus na ako ng 3 kilos, ganyan. So, kailangan ko pa ng ganito pa, ganito pa. So, namomotivate mo rin yung kapwa mo o kung sino man yun na gawin din niya yung ganon. Di ba? So, I hope meron tayong napipick up, no? Yan, find your why. Think about why you want. Ano ba? Bakit mo ba ito ginagawa? Doc, di ba? Ano ba yung inner? Yan. Find your why. Your goal ba is to lose weight lang or to feel more confident? Ang goal mo ba is yung parang lang, aesthetic reason lang para lang gumanda physically? Ang goal mo ba is talagang long-term good health? So ano ba yung why mo? Ako, meron akong why na-share ko na rin sa iba, ganyan, di ba? So, ikaw, personally, kung ano man yung why mo towards healthy lifestyle, yun yung sundan mo. Di ba, Doc? Ikaw, Doc, ano ba yung why Ako, mo? ang why ko Ba't gusto yung mo maging healthy? gusto kong bumaba yung aking mga laboratory mag-normal. results. Na Yes. hindi maganda, pataas ang pataas. Oo. Kailangan nandun tayo sa normal range. Yes. Yun yung why mo. Oo, para bang bakit palagi na lang tumataas? Mm-mm. Palagi na lang umaano. Kasi wala ka namang ginagawang Correct. oo, Hakbang para. or meron ka oo. mang goal, hindi mo siya nasusunod. Kaya ang tendency mo, yun, magtanong ka na Yes. lang ng Oo, why. yun. Bakit ganon? Bakit?
o kaya Oo. feeling discouraged ka Mm-mm. kasi bakit hindi yata lalong dumadami ang gamot Mm-mm. ko, Oo. lalong dumadami ang iba-iba na nararamdaman ko Mm. dahil hindi mo na achieve o hindi mo Yes. ginugol yung Mm-mm. talagang gusto mo na ah, mangyari sa sarili mo. Yes. So, Yun. meron tayong kanya-kanyang why. Okay? Siguro yung why ko, kaya ko to in-achieve, yun. Talagang matindi yung why na yun, di ba? Kaya mo talaga siyang na-achieve din ng matindi yung goal mo. Di ba? Tapos, yun, Dok, yung why mo, gusto mo maging healthy para mas magamit pa Oo. ng mas matagal sa ministry. Yan. Yan tayo di ba? Hindi lang para sa physical, na gumanda ka, sumeksi ka, or what. So, parang yung ating mahal na pastor, di ba? Nagiging healthy siya. Talaga kinikip niya na maging healthy siya. Kasi nga, meron siyang commitment sa Panginoon na maglilingkod siya hanggat talagang siya, nabubuhay siya. Ganyan. So, yun yung mindset talaga na long-term yung ating goal. Hindi lang kung ano-ano. Kasi merong iba, Dok, di ba? Nag-ano lang, nag-healthy lang kasi sasali sa competition, di ba? Sasali sa Mr. and Miss, ano ba yun? Ganyan. Merong ina-achieve na beach body. May aaten na nakasal, ganyan, ikakasal or what, di ba? May mga ganun kasi na parang lang, masyadong mababaw na goal. Tsaka yun parang pansamantala More lang. on temporal. Yes, Lang. temporal. Hindi ka Oo. mukha nung sa amin na Mm. mga full-time. Mm-mm. Bakit mo binigay ang Sarili mo. buhay Oo, buhay mo mo sa maging Panginoon. full-time Oo. sa ministry o Mm-mm. sa Panginoon? Dahil nga meron kang ginugol na Yes. magpagamit sa Mm-mm. Panginoon. Na Yun. healthy ka, hindi yung Yes. pabigat ka. Correct, Oo. correct. Ayun. So, dapat meron tayong ganong mindset bilang, of course, anak ng Diyos, bilang Mm-mm. may sa simbahan. So, kailangan nating talagang mag-goal ng yung hindi temporal lang na goal. Yung for eternity. Nakas talagang lalim. Mga eternal na goal. Kasi meron nga, di ba, iba, makamundong goal lang. Gusto mo lang talagang gumanda or sumeksi. Okay ka na, di ba? So, hindi ganon. So, yun, I hope tayo ay meron pa tayong mga question, Doc, or may mga comments ba tayo So na, far wala Mukhang may mga comments okay ba naman sila tayo sa na, kanilang. na, Pag may comment po kayo o isa-share. may tanong kayo, feel free. Or kung meron kayong gustong i-share, meron kayong gustong violent reaction. Hindi naman. So, ayun. And we are hoping and praying na lahat po tayo ay natuto sa mga shinare namin. At sana ipatuloy pa rin tayong magsubaybay sa lahat ng programa. Hindi lang po every Friday, kundi sa araw-araw na ating topic sa ating IP, di ba? Tapos this month, I think, Doc, mag-celebrate tayo, di ba? Oo. Yan. Abangan nyo. Abangan nyo yung ating fourth. Magse-celebrate Oo. kami ng 4 IP. years. Oo. Grabe, parang kailan lang, Doc? Oo nga. 4 na taon na pala ang IP. Ayan. Hintayin nyo yung mga pasabog. Pasabog talaga. Ayan, yung mga pasabog namin this month, this coming September, this coming month, yan. So, Either first week or first second week, oo. third week, fourth Yes, week. oo. Basta, abangan nyo yung Abangan, aming oo. selebrasyon ng ika-4th year anniversary ng impormasyong pangkalusugan. Oo. Yung kung paano tayo nagsimula, Doc, no? Oo. Kung paano tayo nagpatuloy at kung paano tayo ginamit ng Panginoon para sa ating mga kapatiran na maghatid ng impormasyon patungkol sa kalusugan. Di ba, Doc? Oo. Ayan. At sa mga kapatiran na natutulungan ng ating Yes, programa, lalo oo. na yung sa kanilang mga, tawag doon, yung nag-sponsor sila Yun, ng kanilang oo. mga Yes. mga paninda. Yung mga produkto. Produkto. Yes. Oo. Kung paano nakakatulong at paano rin nakakatulong sa kanila Oo. yung programa na ito, Oo. di ba? Ayan. Babalikan natin yan, kumbaga, sasariwain natin yung nakalipas na 4 na taon, Dok, Oo. sa ating programa. Kung paano tayo
pinagpala ng Panginoon sa nakaraang 4 years sa programang ito. Bago tayo bago tayo magtapos, ay gusto ko lang batiin sina Ma'am Bergie Miriales, Ma'am Seni Villaranda, Sir Jeffrey Amsat, yan ang mga, Sir Gerald Arevalo ng Hermit Salon. Yes. Oo. At so far, yun lang naman ng kung hindi po, si Ma'am Joby Plamentira at Ma'am Yang Laurena. Hello kayo dyan. Yan. At, Hello yun sa nga, inyo. Huwag niyong kakalimutan. Huwag niyo kalimutan. Huwag kayong a-absent sa buong September kasi marami kayong mamimiss pag umabsent. Marami kaming ipamimigay Yes. ng mga... Limpak-limpak. Hindi naman. Limpak-limpak na pagpapala galing sa Panginoon. Di ba, Dok? Yun. Yun yung, abangan natin yan, yung limpak-limpak na pagpapala ng Panginoon sa atin sa buong September. Napakabuti ng Panginoon. Yung umabot lang tayo ng 4 na taon. Yes. Malaking bagay na Isang yun, taon nga lang, Dok, di Oo ba? nga. Kung- Kaya, Yes. paalam na tayo. Magpaalam na kasi- Huwag kayo munang aalis dahil Yes, meron pa abangan po ninyo yung ating Baptist lunch. Today is Friday po. Espesyal na talakayin para sa ating mga tatay at syempre sa buong pamilya na rin, di ba? Huwag tayong aalis dahil isa na naman pagpapala ang ating matatanggap sa ating Baptist lunch. Kaya huwag pong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch.